Hello guys! Hello Taurus! Welcome dito sa aking channel, Taurus. Alamin natin kung anong messages, anong vibration, anong energy ang para sa'yo. Taurus, this is general reading, so pwede kang makaresonate. Gamitin mo yung intuition, guys. Thank you sa lahat ng Taurus na patuloy na sumusubaybay at nagbibigay ng likes, comment, nagsasubscribe. Doon sa mga nagbibigay ng anong tawag doon, gift, thank you sa inyong lahat. Okay, occupation, first card natin, Taurus, is occupation. 34 is 7. So if you are waiting for an announcement, waiting about job, about career, if you are waiting for confirmation, like for example, nag-apply ka ng trabaho, maraming companies, maraming careers yung in-applyan mo. Dito sa barang to, sinasabi na kung halimbawa sa ngayon, habang nanonood ka sa akin, wala pang tumatawag. Yung parang iniisip mo, zero balance eh. 0-0. Sinasabi ng baraha, prepare yourself. Ihanda mo ang sarili mo kasi ang incoming sa'yo is 34 eh. This is the moment, the time na hinihintay mo talaga. So, once na pumasok ka sa isang trabaho, once na natanggap ka sa isang trabaho, sobrang magiging busy ka. Napaka-workaholic mo. And marami kang duties and responsibilities na pwedeng gawin. So, parang sinasabi sa'yo dito na ngayon pa lang, kung wala kang trabaho, ihanda mo na yung physical health mo, dapat malusog ka, malakas ka, kaya mo yung overtime, kaya mo yung night shift, or kung ano man to na i-offer sa'yo ng universe na parating sa'yo. Okay, thank you. Lalo dun sa parang tawag dyan, yung mga Taurus na medyo feeling nila hopeless, desperada kasi hindi makahanap ng trabaho. Huwag kayong mag-alala. Okay, perception. Okay, perception. Beyond the veil of illusion. So, number 39, 9, 10, 11, 12, completion. So, yun. Sinasabi ng baraha sa atin na huwag tayong masyadong tumingin sa kasalukuyan. Like, di ba, minsan, pag feeling na, like hindi feeling, yung nakikita mo yung sarili mo na unemployed ka, wala kang pera, or even employed ka, pero zero balance ka, or sa relationship, parang ang feeling mo, ang relationship na meron ka is sobrang toxic or hindi masyadong maganda. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na huwag kang mag-alala. Okay, don't worry, kasi hindi yan yung finalization, hindi pa yan. So kumbaga kung ano yung pinagdadaanan mo sa ngayon, pagdadaanan mo yan, pagtatawanan mo lang yan sa mga susunod na araw. So hindi ka dapat maging seryoso, hindi ka dapat maging parang anong feeling dyan, yung katapusan na parang feeling mo dihadong-dihado ka na, no? Kailangan, kung ano yung pinagdadaanan mo sa ngayon, Taurus, tawanan mo lang, just enjoy the moment, enjoy the process, enjoy the time, kung ano yan. Yan yung sabi sa'yo, ihanda mo ang sarili mo, kasi may mas mabigat, may mas magaling, may mas maganda na opportunity na naghihintay sa'yo sa future. Diba? Yun yung dapat bigyan natin ng pansin. Oh, sorry. Taurus. Okay, first card, second card, and wow, Nine of Swords. So, this is your current situation, or maybe past or current siya. Sinasabi sir dito, Taurus, na yon, if you are experiencing Nine of Swords, yung Nine of Swords is feeling desperada kasi hindi ka makapagtrabaho,
desperada kasi may problema sa pamilya, sa relationship, yung parang feeling lost, feeling helpless, feeling useless. 'Di ba? Parang ganun. So, sinasabi ng bara sa atin na hindi ibig sabihin na nasa ganyang kang sitwasyon ay kumbaga magsesettle ka na lang sa kung ano yung naandyan. No. Hindi ibig sabihin na gipit na tayo, kumapit tayo sa patalim. No. Okay? No yung sinasabi ng baraha. Pag-isipan mong mabuti lahat ng mga decision making na gagawin mo, and Four of Swords, i-prioritize mo, Taurus, yung katahimikan. Katahimikan sa puso, sa isip, sa kaluluwa, and sa kapaligiran. Doon ka mag-focus. Huwag kang masyadong mag-focus sa kung ano yung, kumbaga, like pride natin, ganito yung sasabihin ng ibang tao, na mag-focus ka sa kung ano yung emotion mo sa ngayon. If you're sad, honor your emotion. If you're happy, maging happy. 'Di ba? If you're waiting, just wait patiently. Okay. Okay, Seven of Swords. 'Di ba? Kung makikita mo dito, meron kang matatanggap na job offer or career offer na pwedeng long distance or maybe hindi long distance but maybe like for example, nasa Pilipinas lang, pero kailangan mong magdesisyon dito. Okay? And sa ilalim mo is Seven of Cups, which is choices and decision. So, choices and decision, ilagay natin dito. Sinasabi ng Seven of Swords sa'yo dito na maging maingat ka sa bawat desisyon na gagawin mo. Kasi yung Seven of Swords, temptation yun eh, na parang isang temptation ang posibleng papasok sa buhay mo sa panahon na kailangan mong magdesisyon. So, kung magdidesisyon ka, eto dapat, 'di ba? Pag-isipan, umupo ka, matulog ka, magpahinga ka, kumain ka ng tama, and magdesisyon ka after mong ma-refresh. Okay? Kasi yung Two of Rods, option siya eh, 'di ba? Hindi parang nasa crossroad ka na hindi mo alam, tama ba 'tong ginagawa ko? Susundin ko ba yung puso ko, yung isip ko, ganyan ganito. So, Eight of Pentacles, sorry. Sinasabi ng Eight of Pentacles dito na if you're, kumbaga, looking for a job or looking for stability financial, sinasabi ng bara sa'yo na hindi hadlang yung kasalukuyan mong sitwasyon. Kung mahirap ka man sa ngayon, marami kang utang, hindi ibig sabihin na hanggang dyan ka na lang. No. Huwag mong i-judge yung sarili mo. Huwag kang mag-self-pity. And huwag mong i-judge ang sarili mo according sa current situation mo. Hindi tayo ganun eh. Dapat maging proactive tayo. Di ba? So, Two of Cups and Five of Pentacles, sinasabi ng bara sa'yo dito na maybe may couple dito, 'di ba? Like yung isa is Taurus and yung isa Capricorn or any zodiac signs na financially nagsasuffer kayong dalawa. Maybe because pareho kayong unemployed, maybe because pareho kayong new graduate, or maybe because na bankrupt yung business nyo, nagkasakit yung isa. Basta marami ditong mga, kumbaga, rason kung bakit financially unstable kayo. But sinasabi ng binasa niya dito na alam niyo yung sekreto, lalo sa mag-asawa, kung halimbawa financially unstable kayo, kailangan yung goal yung dalawa pareho. Kasi minsan may mga, lalo dito mag-asawa, mag-boyfriend, girlfriend, magnanay, magtatay yung family, 'di ba, yung connection, may attachment. Minsan dahil sa problema, nagkakahiwalay sila. Problema sa pera. Like for example, may problema sa pera, may problema sa health, naghihiwalay sila instead na magtutulungan. So, sa case mo, sinasabi ng bara sa'yo dito na kailangan mong maging malakas. Kailangan mong labanan yung tukso ng, kasi manong tawag dyan, yung Taurus kasi tahimik sila. Hindi mo alam kung anong tumatakbo sa isip nila. Hindi mo alam yung emotion nila. So, kahit ikaw mismo, naguguluhan ka sa sarili mo. So ngayon, if you're experiencing Nine of Swords, wala kang trabaho, wala kang pera, walang ganun, ganyan. Yung paghihiwalay sa relationship ay hindi yan sagot sa problema mo sa pera. Yung pagre-resign ay hindi yan sagot para sa problema mo sa emotion. Yung halimbawa pagka-travel, para umalis, hindi yan rason para maayos yung relationship nyo. So, maging, kumbaga, wise ka, but at the same time, gamitin natin ang ating puso. So, parang isip at puso, yung pairalin mo dito. Kasi pag masyado kang emotional, talagang masasaktan ka. Pero pag masyado ka naman natuso, matalino sa lahat ng desisyon,
parang, ano na yan, di ba? Yung hindi na maganda, hindi na balanse. Okay? So, thank you guys for watching. Thank you guys. Bye!